full size pickup truck. Medyo matagal ko na rin inaabangan to. Punta na lang tayo ng dealership para ma-check in actual. Dito sa Photon Bacolor na lang tayo mag-check. 2024 Tanland 4x4 V7 Hybrid. Kung hindi mo priority yung 4x4, available din siya sa 4x2. Mag-start tayo sa price, 1,888,000 pesos. Maganda yung design ng front fascia. Medyo hawig lang ng konti sa GMC Sierra. Clean look yung front grille. Walang nakalagay na badge. Ang meron lang yung Photon lettering sa hood. Hindi ako masyadong fan ng chrome, pero bumagay siya dito sa V7. Naka-LED matrix headlight with DRL. Maganda yung design ng headlight, pero yung fog lamp parang hindi siya bumagay. At naka-halogen lang tong fog lamp. May front skid plate or bash plate na metal. Maganda yung design ng stock rims. Naka 265/70 R18 all-terrain tires. Wala siyang mud flap or mud guard. Naka body color yung side mirror cover. Walang camera dito sa side mirror, kaya wala siyang 360 camera. Gusto ko yung nilagay nila dito na gloss black trim. Karamihan kasi matte black yung ginagamit nila. Naka-keyless entry na tong Tanland V7. Hindi nga lang yung conventional na physical button. Hindi lang driver at passenger door yung naka-keyless entry, pati na rin yung rear door. Napansin ko lang na malambot yung door handle. Halos hindi ramdam yung door latch, kaya magaan buksan yung pinto. Check natin yung interior. Sa door panel, soft leather, leather wrap armrest, pati na rin yung sidings, naka-leather, automatic power window control. Yung door handle, full size din sa laki, na bagay lang sa ganitong size na pickup truck. Pagdating sa storage space, dalawa yung door pocket, naka-brown leather seats. Okay naman yung design pattern. Hindi lang ako masyadong fan ng brown interior. Power adjustment sa driver seat, manual adjustment naman sa passenger seat. Yung stepboard, medyo makitid siya. Mahirap siyang tapakan, lalo na kung iniiwasan mo to. Malapit yung body sa stepboard, kaya siguradong scratch magnet to. Maganda yung design ng steering wheel, naka-leather wrap na rin. Flat bottom yung design, kaya sporty siyang tignan. Maganda yung nilagay nila dito na scroll wheel. Plastic nga pala yung ginamit nila na material. Yung instrument cluster, same siya sa Photon Thunder. May paddle shifter, plastic nga lang yung ginamit na material. Kung sanay ka na may cup holder sa baba ng AC vent, dito wala. May headlamp level control, naka-push start stop button, naka 14.6 inch touchscreen infotainment system. Hindi ko lang sure kung supported siya ng Apple CarPlay at Android Auto. Wala nga lang siyang volume knob. Maganda naman yung climate control. May mga nahalo nga lang blank switches. May phone storage dito, pero hindi siya wireless charger. Kung hindi ako nagkakamali, yung Tanland V9 yung may wireless charger. Para lang ma-confirm, nilapag ko yung phone ko. Hindi talaga siya wireless charger. Boxy shape yung design ng shifter. Hindi ko lang sure kung paano ba yung proper form ng paghawak. Medyo awkward yung shape, lalo na pag hawak mo na. Naka-electronic parking brake with auto hold. Walang volume knob yung infotainment screen, pero meron naman volume control dito sa center console. Mas malapit nga lang sa passenger side. 4-wheel drive system control, drive mode select. May storage din dito sa baba ng shifter. May USB port A at HDMI. Malapad yung center armrest. Hindi kayo mag-aagawan ng passenger sa space. Malaki din yung storage space. May sliding cover para sa cup holders. Pagdating sa visibility, mataas yung ride height. Nakikita pa rin naman yung hood. Napansin ko lang na medyo malapad yung A-pillar. Pwede siya mag-cause ng blind spot kung sakali. Maganda yung size ng side mirror. Malaki yung field of view. Yung dito sa dashboard, soft touch material yung ginamit. Hindi auto-dimming yung rear view mirror. Walang mirror yung sun visor. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung rear seat. Sa door panel, soft leather, leather sidings, leather armrest, automatic power window control. Dalawa din yung door pocket, parang yung sa front door. Nakaset na to sa driving position ko. Expect ko na malaki talaga yung space. Hindi magiging problem yung legroom. Pagdating sa foot space, ganun din, maluwag. Sa headroom, malaki din yung space. Equipped na rin siya ng rear AC vent. Hindi ko lang sure kung ano to, pero hindi siya button. May dalawang USB port A. Pero ito, hindi ko rin alam, hindi rin siya nabubuksan. Maganda yung seating position, malambot din yung upuan. Hindi rin sobrang upright yung seating angle, kaya siguradong comfortable yung uupo dito. Walang center armrest yung middle seat, na tingin ko hindi naman big deal pa. May spray-on bed liner, pero hindi na covered yung upper part ng truck bed. For reference lang, 5'7 yung height ko, mataas na rin yung stock height ng truck bed.
Okay naman yung design ng tailgate. Plastic cladding nga lang yung photon lettering. Mas maganda siguro kung naka-engrave na lang. Yung third brake light nasa roof. May tailgate assist na rin siya, kaya magaan siyang buksan. May gas strut na rin siya, kaya hindi siya yung biglang bagsak. Hindi ko lang alam yung dimension ng truck bed, pero malaki na rin. May 875 kilograms na payload capacity. Ganito yung spray-on bed liner. Para sa akin, manipis siyang tignan. Yung spare tire, same sa stock, pero naka-steel rims. Naka-lift spring suspension. Okay naman yung design ng taillight. Hindi nga lang katulad ng headlight na naka-LED. Maganda yung ganitong design. Parang spoiler na rin yung tailgate. Okay din yung offset ng gulong. Naka-flash siya sa fender. Pagdating sa engine, naka 2-liter 4-cylinder diesel engine with 48-volt hybrid system. Naka 8-speed automatic transmission. Wala silang test drive unit, kaya hindi ko alam kung paano ba yung power delivery, lalo na dito sa diesel hybrid. Maganda yung design ng Tanlan V7. Hindi ko lang gusto yung lower bumper. Parang kamukha niya yung sa Toyota Hilux J. Palike na lang and subscribe. Paalam.